Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan Pisces, this reading is for you. September 14 to 20, 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga pangong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. At kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyari ka lang. Use your own intuition, luwakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag nyo ipilit dahil marami kayong energy sa mundong ito. Anong energy mo this week? Pisces. Plution. Pisces. Bakit? Uy, ano ba yan? Energy mo this week is no? May mga sitwasyon na mapoprostrate ka. Either sa trabaho or sa anak mo, sa kapatid mo, more on trabaho yung iba, no? Yeah, mapoprostrate ka daw. Energy mo is frustration, may mga sitwasyon na maiipit ka sa iba, may mga sitwasyon na alalahanin mo yung money, yeah, may mga sitwasyon na may mga gusto kang gawin, pero ang nakikita ko dito, hindi ko nakitang gagawin mo. Kasi parang, it's more on negative. Yan, parang hindi pa siya ganun ka-strong kung ano man yung gusto mong ibigay ng effort dito sa situation na to, no? Sa nakita ko ito. May mga sitwasyon na matatrap ka raw matatrap ka or maybe may stuck ka, magkakaroon ng restricted, may mga sitwasyon na parang mafe-feel mo parang biktima ka, ganyan, mga sitwasyon ganun. May mga sitwasyon na may imagine mo na helplessness, wala nang pag-asa, baka ganun na. Ganun nakita ko. May mga sitwasyon na maaring hihintayin mo yung answer, mahang ka, ganyan. May mga sitwasyon na magiging patient ka rin. Yan, na magpapaka-patient ka. Yun ang nakita ko. Tingnan natin. Yung iba dito, kikimkimin nyo daw yung nararamdaman mo. Yan, maka iba dito maging moody, Basta may mga kikimkimin kayong nararamdaman. Na frustration, negative thought, ganyan. Mga magkakaroon ka ng self-imprisonment. Anong parating kay Pisces? Anong parating kay Pisces? Bakit po? Anak! Thank you. Parating sa'yo, maaring magkakaroon ng situation na hindi ka agad makakapag-decide. Ganyan. Halimbawa, parang mas pipiliin mong mag-isa or pipiliin mo yung sarili mo. Di ba parating sa'yo, maaaring may makipag-communicate sa'yo, kaibigan, malapit close relationship, kapatid, maaaring may mga celebration, paglabas, mag-chill-chills, tapos parang mas gusto mong mahinga kaysa sa gumala or mas gusto mong piliin yung sarili mo than magliwaliw ganyan sa iba. Yun nakikita. Andun din yung situation na nakita ko pa parating sa'yo, siguro may tao na sa iba sa inyo, may tao dito na bibigyan mo ng suporta or love and support or vice versa tayo, mga ganun. Ang nakita ko. May mga sitwasyon na undecided.
may mga sitwasyon na magkaka-doubt ka nga, yun nga, undecided and doubt. Mga sitwasyon na paplanuhin, either mag-go o hindi, yan, mga ganyan. Magkakaroon ka ng options. Yan, nakita. Tingnan natin ang mga dapat iwasan ni Pisces. Anak, abunay. Abunay, oh. Dapat iwasan ni Pisces. May travel ba kayo? Parang may mga activity ako nakikita sa inyo. Travel, activity, mga dapat gawin o tapusin, ganyan. Bakit po? Mga dapat mong iwasan is yung panghihinaan ka ng loob. Yung kontrolin ka nito. Na isipin mo na hindi mo kaya, na ayaw mong subukan, mga sitwasyon na makokontrol ka kasi ng sitwasyon. Parang isipin mo na may sitwasyon ka na magiging patient kasi na makakaramdam ka dito ng back and forth feelings. Parang iisipin mo na ay, wag na lang muna kasi may mga dapat mo na magtiis kasi may mga dapat pang gawin o asikasuhin o may mga dapat pang unahin. Ganyan. Halimbawa, gusto mo mag-try ng ganito, ng ganyan, new job, new work, or mga situation, iba pang activity, ganyan. Parang hindi mo siya susubukan. Hindi ka agad makakapag-decide dito sa situation na yun. Halimbawa lang yun kaya ang gagawin mo, magtitiis ka kung nasaan ka sa ngayon. Kasi kumbaga may mga dapat ba ako i-priority bago yung iba, yung mga gusto ko talaga, yung mga ganun. O kumbaga bago ka may mga ganun, pagtitiis, ako nakita. Yun, iwasan mo yung sitwasyon na yun na panghinaan ka ng loob para makamit mo yung mga gusto mong goals ang dami yun, no? Goals mo sa buhay mo. So, kailangan mo lang mag-keep moving. Yan. Keep moving to reach your goal. Tsaka, para ma-achieve mo yung mga dapat mo ma-achieve. Ganyan. Kailangan mo daw balansihin at kontrolin yung mga situation mo, pera, sarili mo, situation mo. You need to finding balance. No? Sa nakita. And confidence, syempre. Lakas ng loob. Love is all around. Love, family, kapatid, karelasyon, asawa. Kamusta sa love? Bakit ano? Okay. Okay. When it comes sa love, mag-ingat ka, no? When it comes sa love, may tao dito na aakalain mo na very supportive sa'yo. Pero hindi. Siya yung tao na hindi ko nakikita na na this a person, disloyal. Hindi siya totoo. As in, hindi siya totoo. Disloyalty, arrogante, and then may mga sitwasyon din ako with comes sa love sa iba sa inyo. Kung may there's a new love kung may there's a new love dito na mag-offer sa'yo, mag-ingat ka pa rin. Or kapatid mo to, or mga kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, or karelasyon mo, mag-ingat ka pa rin, no? Kailangan mo maging matalino dito. Kailangan mo maging mapagmatsyag dito sa sitwasyon na to. And then nakikita ko rin dito na may na someone dito na anak, ano ba? Ano may makutkot na anak ko? Ano ba,
Yung may mga sitwasyon dito na nag-fail. Yes. Kumbaga, pwede kam sa iba sa inyo, nag-fail, nag-fail yung sitwasyon na to. When it comes sa love. Kasi, andun yung fashion. Kasi itong taon na to, gusto niya lang na independent eh. Maybe ikaw, gusto mo lang na independent, kaya yung, if ever na there's an offering, ako nakita, hindi mo siya i-accept. Kasi magdadalawang isip ka maari, or maaring maghihintay ka ng senyales kung this is the right person para sa akin. Mga ganun. May offering naman ako nakikita, pero itong offering na to is hindi ko nakikita na magsa-success. Baka din yun ang nasa isip mo. Ganun. Baka mas more on magpo-focus ka na talaga sa sarili mo muna, sa ganun, sa nakita ko. Than love. No? Magpo-focus ka muna sa stability mo, sa trabaho mo. Ayan, nakita ko sa iba. Ano ba yan, anak? Tingnan natin. May mga bago ka makikilala dito. Ingat ka, no? Kasi may tao daw dito na lilinlangin ka. May panlilinglang ako nakikita dito. Ano pong advice nyo kay Pisces? Tawa akong bigla dun sa nakita ko. Bakit to? Advice siya sa'yo, ingat daw when it comes to ang pera. Sa paggastos, ingat ka rin. No? Ingat ka rin din. Protekta mo yung sarili mo. Yan. Andun yung iba sa inyo, yun nga, nagpapakabisi kayo, pero you need to protect at depensa mo yung sarili mo sa mga tao na pwede kang, kasi may mga taong galit, no, sa'yo, or naiinggit, ako nakikita, mayroon ako nagbabackstab dito, protect yourself, no, sa nakita ko rin dito. Yun nga, ingat ka, kasi nakikita ko iba dito, unhealthy ang mga ginagawa, maaari nagkakaroon ng pagiging magastos, ganyan. Ingat ka dun din sa situation na may mga magpi-fail daw sa no, sa nakita ko dito. Lalo na when it comes to collaboration, sa pera din, more on sa pera, magpi-fail siya. Basta anuhan mo lang yung pera mo. Unhealthy kasi nakikita ko sa iba, no. Hindi man siguro sa iba, baka iba. Yung iba, may nakita kong unhealthy. Palagastos, ako nakita. Kung hindi man siya palagastos, parang labas ng labas yung pera niya. Sa nakita ko dito. Isipin mo rin yung future mo. Isipin mo rin na kung may makipag-collaborate sa'yo, kailangan ba, dapat ba, ganyan. Put boundaries. Put boundaries din ang sinasabi. And then, make a new horizon. Pagbabago ang kailangan din. Pagbabago talaga. Tsaka, kailangan mo i-analyze at magkaroon ng progress to change yung mga bagay na dapat i-change sa'yo sa nakita ko dito, ha. Ganun nakikita ko. Kasi parang iba sa inyo nagkakaroon or magkakaroon kayo ng problema when it comes to a man. Kumbaga na dito yung sitwasyon na kung ano lang yung itinrabaho mo, yun lang ang makakamit mo, yun lang yung maka-harvest mo. Ang nakita ko dito. Kaya kailangan mong maging matatag, kailangan mong magkaroon ng clarification or clarity o decisions in life para hindi dumating yung time na mawala yung mga inaipon mo. Ganun nakita. Arigatou namaste, God bless.